I don't know but I couldn't move. Lumayo si Hailey at baka sa mukha niya nagulat siya. Hailey, Leon said, and she could not move her feet. I watched them still when my phone suddenly rang. Oh damn! I hissed and hurriedly pulled my phone in my pocket at saka pintay ko agad ang call. Tumatawag si Mom. Pagkabalik ko ng tingin sa pocket, ay nagulat ako dahil dalawa sila nakatingin sa akin. Mukhang nagulat-gulat na pa sila. Is it because they just kissed a few minutes ago? Sian? Sabi ni Leon at napapangisip ang kaluluwa ko dahil parang nakakita siya ng multo, but I tried to act cool. Andito pala kayo, kararating ko lang, what's the matter? Seryoso kong sinabi. Is that so? Sabi ni Leon na mukhang nabunutan ng tingig. Hindi ko sila pinansin at nilapitan ko si Kobe, the horse, to act like I came here to train him. Gonna train Kobe? Tanong ni Leon, and I did not answer his as usual. Because if I did, it's obvious that I was trying to pretend that I just came here. Matalino si Leon, kaya alam ko, malalaman niya nagsisinungaling lang ako kung basta-basta ko siya sinasagot at kinakausap. Which I never did, simula magkaroon kami ng problema. Sasakay sana ako nang biglang tumawag si Mom, kaya naman sinagot ko na. Napasula pa ako kay Hailey at mukhang tuliro pa din siya, but I don't care. Hello Mom, sabi ko. Where are you? I'm here in the ranch house, sabi ni Mom. What are you doing here? Are you with Dad? Tanong ko at rinig kong pagtawa ni Mom. No, just come here. I want to tell you something. Sabi niya at pinatayan ako ng tawag. Kaya naman agad akong umakyat kay Kobe na mapansin ko si Hailey. Pinalakad ko si Kobe palapit sa kanya and I stretched my hand to her. Mukhang nagtaka pa siya. She lifted her eyes at me and I could sense she is confused. Let's go back. My mom is here. Sabi ko at napatingin pa siya sandali kay Leon. I observed them both pero hindi ko masabi kung ano bang tumatakbo sa isipan nila. Hailey, let's go? I asked. I don't know why I called her to come back with me in the ranch. I wanted to pull back my hands and pretend like I did not just call her, but my hand was still there, waiting for her to grab it. Para may sariling buhay ang kamay ko, but damn, I believe that she's going to ignore me. Leon's perspective. Thank you, pero sasabay na lang ako kay Leon. Sabi ni Hailey nang iabot ni siya ng kamay niya para isakay siya sa kabayo. Napatingin naman agad ako kay Hailey dahil akala ko kay Sian siya sasakay matapos nang nagawa ko. Let's go? Matamlay ang ngiti sa akin ni Hailey. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na pinansin niya ako after what just happened. Pero sa ngiti niyang iyon alam kong napipilitan lang siya. I just smiled back at her and helped her climb. She is the back and glanced at Sian. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman o reaksyon ni Sian. Para nabigla siya sa nangyari pero nakita ko siya. Ngumisi ng palihim na para bang tinatawag niya na lamang ito. Pinatakbo niya na si Kobe at agad naman akong sumunod sa kanya. Kapit ka ng mabuti. Mahinang sambit ko kay Hailey at dahan-dahan naman siyang humawak sa may balikat ko. Ramdam ko ang kabog sa aking dibdib. I am crazy, I know, but Hailey is making me crazier in a way I cannot just explain. Pagkarating namin sa ranch house, agad naman kaming sinalubong ni Tita Odette. Takang-taka pa siyang pinagmasdan kaming tatlo, lalo na si Hailey na nasa likuran ko. You guys are together? Did I miss something, honey? Are you all close now? Dinig kong tanong ni Tita kay Sian. Yumuko si Hailey kay Tita Odette as a sign of welcoming her pero nagtaas na ng kilay si Tita at nilapitan sa Sian. It's not what you think, Mom. Anyway, why are you here? Where is Dad? He asked and we all went inside. Okay, I trust you. Besides, wala ako sa mood na mag-isip ng positive moments mo dyan sa asawa mo. Sabi ni Tita Odette at napansin kong napayo ko na lamang si Hailey. Hello po, Tita. Sabi ko at ngumiti siya sa akin. Hinalikan ako sa pisngi. Oh my beloved nephew, huwag masyadong dumikit sa ahas. Baka ikaw ay malasin. Sabi nito at di na lamang ako umimik. Nang bigla namang sumilit bigla sa Sian. So, where's Dad? Muling tanong ni Sian. He went to Australia. Sabi niya may aasikasuhin daw siya doon kaya naman nagpunta ako dito. It's a great opportunity, she smiled. Great opportunity for what? Nagtatakang tanong na Sian. Well, you know what? Sabi ni Tita Odette at sumulya patalikod kay Hailey. Nasa likuran kasi nila kami. I smell something odd about her smile. It somehow looks a diabolic smile. Pero ayoko mag-isip na masama kaya naman hindi ko masyadong iniisip. Nakita kong pangiti ni Tita. Hailey, can we talk? Sabi ko. Sa susunod na lang, Leon. Medyo pagod na rin kasi ako eh. Salamat sa oras at pagturo mo sa aking mga bayo. Ngiting sabi niya.
Gusto man siyang kausapin, wala akong magawa. Ayoko naman siyang pilitin kaya naman hinayaan ko siya at umakyat na siya sa kwarto niya. Tita, maliligo lamang po ako. See you after a couple of minutes. Sabi ko, tuminto siya para lingunin ako. Sure dear, para naman maalis ang germs sa dumikit sa'yo. Kanina, I am sure may naiwan pa siya, sabi ni tita. Di ko alam kung bakit ba inis na inis si tita kay Hailey. Gusto ko mang ipagtanggol si Hailey, wala akong magawa dahil alam kong magkakaroon lamang ng argumento. Sige po tita, sabi ko. Alright, come back quickly dahil may sasabihin pa ako sa'yo mamaya, sabi ni tita at tumango na lamang ako. Turning on the shower, hindi pa rin ako mapakali. Napahawak ako sa labi ko at inalala ang nangyari. Damn! Leon na ba? Baliw ka na ba? I hissed. Flashback. Huminto muna kami ni Hailey para magpahinga. Natutuwa ako dahil ang bilis niyang matuto. Ako munang naunang bumaba at saka ako inabot ang kamay niya. Para alalayan siyang bumaba dahil mataas nga ang kabayo. Bumaba siya at tinawakan ko si Sabewang dahil kamuntika na ito na mawalan ng balanse dahil nga tumalon siya kaagad. Tatawa sana ako dahil ang bilis niyang bumaba at hindi nag-iingat pero nang mahagilap ng mata ko, ang labi niya ay bigla ko naalala yung gabing hinalikan ko siya. Actually, I did not know why I did that pero alam ng puso ko na ginusto ko yun. Kahit palasing ako at huli ko nang naalala yon, no gabing yon alam kong si Hailey ang kaharap ko. Bigla na lang humigpit ang hawak ko kay Hailey. Ayos ka lang ba, Leon? Pwede mo na akong bitawan, sabi niya pero tumitig na lamang ako sa mga mata niya. Nakangiti siya sa akin. Kumikislap ang mga mata niya. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong mali, pero Hailey? Mahina akong pagtawag sa pangalan niya. Ano yun? Sagot ko at di ko naman pigilang pa. Bigla ako siyang hinalikan. I closed my eyes and pulled her even closer to me as I continued to kiss her. I wanna know what's happening to me. Alam ko maaaring magalit siya sa akin pero ayos lang dahil nasagot na ang tanong ko. Tasting her lips, kissing her like this, and holding her close this near. Alam ko na ang sinasabi ng puso ko. I like her. So? No, I am fucking falling in love with her. Hindi ko alam kung paano. Ang bilis. Kailan lang na magkakilala kami. Alam ko na mali na asawa niya sa Sian, but knowing na it's a forced marriage, mas lalo ko naisip na baka pwedeng kami na lang dalawa. Kumalas ako sa paghalik at di na makagalaw si Hailey. Hailey, I'm not drunk this time so this kiss is... Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lamang kaming nakarinig ng tunog at nang makita ko si Sian. Halos nanlaki ang mata ko. Did he see us? Hindi ko alam ang iisipin ko pero nang sabihin niyang kakarating niya lamang, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa dibdib ko. Di pa ako handang kausapin si Sian. Gonna train Kobe? Tanong ko pero hindi niya na ako sinagot. Ganun na talaga siya. End of flashback. Matapos kong maligo, lumabas na ako. Nakaupo sa sala sina tita at Sian. There you are. Come here, dear. Sabi sa akin ni tita at nagtataka naman akong lumapit, tsaka naupo sa tabi ni Sian. Napatingin naman to sa akin at naiinis na iniliyo ang tingin. Heist. Yes po, tita. Ano po pala yung sasabihin ninyo? Tanong ko. Well, since wala ang tito mo for how many weeks or months, I wanted to handle the business in Manila. Is that okay? Ngiti niya. Napatingin ako kay Sian na nilalakayan ang mata kay Tita Odette. Mukhang pati siya ay nabigla sa sinabi ng nanay niya. Pero tita, oops, no buts and reasons my dear. Please, pwede ba kahit ngayon lang pagbigyan mo ang tita mo? Pagmamakaawa ni tita at di ko alam kung anong dapat kong gawin. Napamahal ako sa lugar na ito at saka isa pa, hindi ko alam kung bakit gusto ni tita na ako mag-aalaga sa kumpanya nila habang wala si tito. Tita, hindi po ba dapat kay Sian ninyo? She cut me off again. Don't worry, Leon. Akong bahala kay Sian. Tsaka isa pa, hindi ko po pwedeng iwan dito ang ahas. Kaya naman, I want you to be there. And I will stay here with my son and my daughter-in-law. Ngiti niya. And there she goes again, smiling so odd that I could sense something is going on. Sinubukan kong tumanggi pero mapilit si tita. Kaya naman sa huli, pumayag na ako. But then I did not expect na gusto ni tita after bukas na bukas din ay magpunta na ako dahil kailangan daw na may umasikaso agad doon. Hindi ko pa nakakausap si Hailey, kaya naman hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Hinihintay ko si Sian na magreklamo dahil alam ko hindi siya papayag na ako ang pansamantalang mamamahala sa kumpanya. But I never expect na tatahimik lamang siya. What's going on here? What's going on, Mom? Bakit yung pinahawak kay Leon ng kumpanya? Though I don't care if that's what Dad told you to do.
Pero bakit biglaan yata? Sabi ko nang umalis na si Leon. Ngumisi naman si Mom at binigyan ako ng matamis na ngiti. Your dad doesn't know everything about this, honey. She responded and I gave her a huge stare. I can't believe what's happening here. She is up to something, Mom. Did you and Dad fight? That's why you're here and Dad went to Australia. Are you having an act of revenge on Dad or what? I raised an eyebrow and then she chuckled. An annoying chuckle my mom could give. Of course not. Napairap ako. Dahil mas lalo ko naiinip sa pangitingiti ni Mom. Di niya pa ako diretsohin para matapos na. Alright, spit it out, Mom. I begged and she smiled again, but this time a devilish smile. Okay, I did not come with your dad to Australia on purpose. Aha, I commented. Because, I added, dahil sa asawa mo, I want her to give up this act and file an annulment. I guess she's not giving up. I can't allow her to ruin this family and get our fortune. What do you mean? Nagtatakang tanong ko. Well, I just want her to realize where she belongs. A squatter is a squatter after all. Wag mo nang isipin ko anong gagawin ko. You'll soon find out. Kaya just give this thing to me. I will finish your nightmare. Sabi niya at wala akong ideya sa binabalak ni Mom. Gayunpaman wala rin akong pakialam. She can do whatever she wants as long as that it doesn't concern me pero... And why do you have to send Leon to Manila? What about him? I cannot think of any reason. I ask. Gosh, Sian, your cousin might tell your dad that I'm treating your wife so bad, and I won't allow that, so I need him away from this place. Pagpapaliwanag niya sa akin. Which makes sense now, Mom. Do you really have to do this? I asked, and she suddenly went berserk. Sian, don't tell me that you're startling to like that squatter. Hindi ako papayag na tuloy ang maging asawang babaeng yon. Sigaw niya at pilit ko namang pinatahimik si Mom dahil baka marinig pa ng mga katulong namin. Mom, of course not. I won't ever like that woman. Ang akin lang naman baka ako ano pang magawa sa'yo ni Dad kapag nalaman niyang ginawa mo, sabi ko. Akong bahala, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gustong gawin ni Mom, but I did not disagree dahil gusto ko rin namang matapos na ang buhay namin mag-asawa. And I have to let Mom do her plans. Hayaan ko siya. I also want to hear from her kung ano ba talagang dahilan niya kaya siya nandito. Gusto ko marinig mismo sa bibig niya sa sandaling naghihirap na siya. I know how worst my mom and I want her to give up as well. After our dinner, maayos pang hinarap ni Mom si Hailey. Tahimik lang siya habang kaharap kami. Ganon din si Hailey but unlike Mom, she's obviously uncomfortable. I helped to fix her things in her room. Magkalapit lang kami ng room, just one room apart. Matapos ko siyang tulungan sa mga gamit niya, bababa na ako. Nakapatay ang mga ilaw dito sa ibaba pero nakasindi pa rin sa labas. Kaya naman lumapit ako sa switch ng ilaw nang marinig ko si Leon. I hurriedly hid and peeked outside the curtain of the window at nakita ko silang dalawa ni Hailey. Ano bang pinag-uusapan ng dalawang ito? Aalis ka? Dinig kong talong ni Hailey. Oo, Hailey. Pinapaasikaso sa akin ni tita yung kumpanya sa Maynila at sa sunod na araw ng alis ko kaya naman gusto ko ayusin natin ang tukol sa atin bago ko umalis. Leon said and hearing his words I get more interested to hear their conversation. Wala namang dapat ayusin, Leon, dahil wala namang tayo. I know but still I want to apologize to what I did. Pero Hailey, maniwala ka o hindi, I think I love you. Kung nung una hindi ko sinadyang halikan ka dahil lasing ako, but what I did earlier is true. Kaya't sana bigyan mo ako ng pagkakataon, sabi niya. I froze. Hearing his confession was unexpected. And seriously, with my wife? Hindi ko alam pero nanatili ako. Parang gusto kong marinig ang sagot ni Hailey. I saw her sigh and look at Leon's face. Leon, may asawa na ako. Although kasal lang kami sa papel, hindi mo pa rin may aalis na may asawa na ako at pinsan mo pa siya. Ayoko ng gulo, sabi niya. Pero alam kong hindi mo mahal si Sian and I can help you. Makakalaya ka dito. Napataas kili naman ako dahil hindi mo alam kung may kinalaman o may alam ba si Leon sa nangyayari but I want to hear everything. Leon, you can't set me free from Sian. Bakit? Anong dahilan? Anong pumipigil sa'yo? Sabi ni Leon at tinawakan ng kamay ni Hailey. Please, Hailey, I will do everything. I promise to keep you protected. Sabihin mo lang sa akin lahat-lahat. Paliwanag nito at halos pinagpapawisan na ako dahil di ako makapaghintay pang sabihin ni Hailey ang dahilan. I am sorry, Leon. Pero hindi ko po pwedeng sabihin sa'yo at Leon
Kung ang kapalit ng pagtulong mo sa akin para makalaya kay Sian ay ang sumama ako sa iyo, anong pinagkaiba noon sa kinatatayuan ko ngayon? Isn't it the same? Tugon nito. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ni Hailey, but one thing is confirmed. May dahilan siya, pero ano? Hanggang kailan niya itatago ang tungkol dito? Hindi naman sa ganon, Hailey, pero she cut him off. Leon, ayokong pag-usapan ng tungkol sa amin ni Sian. At yung nangyari kanina, pinapatawad na kita. Patawad, Leon, pero hanggang kaibigan lang kaya kong ibigay. Sana maintindihan mo, sabi nito at kita ko lungkot kay Leon. Leon, why do you always have to betray me? Bulong ng isipan ko kahit pa hindi ko mahal si Hailey, but I still felt betrayed. At the same person, I understand. Bago ko umalis, pwede ba kitang mayakap? I will travel tomorrow, sabi nito. Bukas? Akala ko ba sa mga susunod na araw pa? Nabiglang tanong ni Hailey. Nakita kong ngumiti si Leon sa kanya. Yes, pero matapos ko marinig ang sinabi mo, gusto kong umalis na bukas din. I want to distance myself as soon as possible from you bago pa ako mahulog ng tuluyan. Sa'yo. Hailey, mag-iingat ka dito. Nakangiti si Leon pero baka sa mukha nito na malungkot siya. Nagulat naman ako nang bigla siyang yakapin ni Hailey. Thank you, Leon. Hindi na rin kita mapipigilan. Pasensya na kung di ko kayang tumbasan ang nararamdaman mo pero gusto pa rin kitang pasalamatan. Dahil pinasaya mo ako and I felt comfortable and safe with you. Mamimiss kita, sabi nito at kita ko pa ang pagyakap ni Leon. Sa kanya na mahigpit. Hindi ko alam kung ano bang nakita ni Leon kay Hailey hanggang sa pagbalik ko dito sa kwarto. Hanggang ngayon walang naibigay na balita sa akin ng investigator na kinuha ko. Masyadong malinis ang lahat. Hindi ko magawang halongkatin ang bagay na tinatago nila ni Dad. Pero bakit nasasaktan ako para kay Leon? And why do I felt something unexplainable inside me nang marinig ko mismo kay Hailey na masaya siya kay Leon? Damn this! Sino ka ba talaga, Hailey, and what are you hiding? Hailey's perspective. Nakaupo ako sa labas kung saan madalas kami magkape ni Leon. Nalaman ko umalis siya na napakaaga at di man lang nagpaalam sa akin. Kahit pa alam ko kung anong dahilan niya, masakit pa rin sa akin na umalis siya na maaga. Dahil bukas pa naman sanang alis niya. Pinilit ko na lang ngumiti sa kabila ng paghalik niya sa akin. Di ko magawa magtanim ng galit dahil sa mga ginawa niyang kabutihan. At saka isa pa humingi naman sa ng tawad kagabi. Pero sana man lang nagpaalam siya bago magpaalam. Hawak ko mainit na baso na may lamang kape. Ramdam na ramdam ng dalawang kamay ko ang init ito. The atmosphere is warm just like this coffee. Ngumiti ako, tinigo pang inumin ko nang biglang dumating si Miss Odette. Halos nakalimutan ko na ang pagdating niya. Di kasi siya kumain dito kahapon. Lumabas sila ni Sian. Tumayo ako para batiin siya ng magandang umaga pero mukha, hindi magandang timpla na itsura niya kung titigan niya ako. Kaya naman hindi ko alam kung uupo ba ulit ako o iisipin gano'n talaga siya o hihintayin kong paupuin niya ako. Magandang umaga po, Ma'am Odette. Kabadong bati ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko pero ramdam ko may hindi magandang mangyayari sa pagitan ng pagtitig niya sa akin. Matalim ang mga pagtingin niya sa akin. Pero bigla ako nakahinga ng maluwag nang umiti siya sa akin kaya't napangiti na rin ako. Don't smile in front of me like that. Wala maganda sa umaga kapag ikaw lang din ang makikita ko. Sabi niya na ikinalungkot ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ko magawang man lang umimik o gumalaw. Anyway, ipagtimpla mo ako ng tea. Bili niya at nanlalaki ang mga mata ko. Hindi naman ako nagulat sa pinapagawa niya. Hindi ko lamang ine-expect na yun ang sasabihin niya. Agad ko namang isinunod ang bili niya. Opo, ma'am. Mahinang sagot ko at pumasok na ako. Dumiretso sa kusina. Nandoon naman sina Ate Cora. Kaya agad ko silang nilapitan at tinanong kung ano ang tea na hilig ni Ma'am Odette. Gusto ko sana siyang tanongin kanina kung ano ba ang tea na gusto niya. Pero baka magalit pa siya eh. Kaya naman sa kanila na lang ako nagtanong. Nagtataka akong tumingin sa akin si Ate Cora at ang dalawa. Pero tinulungan naman nila ako. Sinabi nila sa akin kung anong timpla ng tea ni Ma'am Odette at may fresh mint leaves pa pala siyang hinahalo sa tea niya. Ang bango naman ito. Ngiti ko. Ganyan talaga, Miss Hailey. Yayamanin ata yan eh. Sabi ni Ate Cora at napangiti kaming dalawa. Buti na lang talagang meron silang tumutulong sa akin.